One TV special report. Kuan kining resident certificate na pangayoon namo sa BPLO or sa BPLS is para ni namo ma-pinpoint namo kay wala bitaw sila location. So para dito namo naamangkot sa system integrated ng barangay clearance para dito namo sila ma-charge. Mura niya mo requirement. Chair, Okay I'd just like to clarify. Butang ta sa Uzamis na fiesta, butang ta sa Lipusong, then dili man po na maningal ang Lipusong. What if katong ambulant vendor nakakuha na siya og ambulant permit niya nga i-conduct na siya og kanang pwede na siya kakandak og mamaligya, pero si barangay nga katong iyang gituan which is dili siya taga dinha naningil og kaning fee butang ta 200 or 500, allowed ba si barangay mo kolekta atong ambulant vendor or kato ng ambulant permit nga ang nakuha sa city mo na to ang proof nga di na siya pwede paninglan sa barangay? Who can respond to that? Teacher's office? With regards to cons, ang first is ang i-secure niya barangay clearance if maglukat barangay residency paglukat siya ani nga permit. And ang among assessment is naa siya barangay clearance fee sa iyahang business operation. So with the permit nga ambulance siya, pwede na siya mamaligya within the Uzamis City. But if ang barangay na special event fiesta, if naapod siya dito, parang basin fee for specific space ni mga gi-occupy dito, so maka-allow siguro ta sa barangay nga muhatag mo dapat og fee sa ilaha. But with regard sa permit ninyo, with this, wala specific location, pwede na mo bisag asa. But na ay requirements as to traffic, asa mo dapat mo display, dapat dili maka-obstruct. So with the requirements nga dapat i-comply. Okay, is that... Yes, nakuha na ako, Mr. Chair. Thank you nga. Depende siguro kung si barangay na ay particular ng ordinansa for that particular po nila nga pamaagi para maka-raise ng revenue, that would be okay. At least, ma-clarify dato dito, Mr. Chair, nga independent ang ato ang ambulant permit sa unsa po'y kanang ordinansa sa barangay. So they can still collect out of nga gibayran nga 1 year nga ambulant permit sa syudad. Second question, Mr. Chair, like naamang good tay kaning ginatawag man good, Mr. Chair, nga kaning tawag ani table of bayranan, and then 50,000 normally kung mamaliga kag siomay or mamaligya ka og kanilang namang gyud mamaligya ay pagag inununan sa taro nga like tag 50, tag 30, depende sa kada ko din. Atong i-estimate kung ang iyahang mag-gross is 50,825 pesos ang mabayaran niya in a year. Plus katong pangayoon ni barangay nga kuan siya din ha kanang namaligya sa kada adlaw. Kay naamang din na sa tinago nga naging mamaligya kilig-kilig, especially ni kahapon daghan nag mga tao. So based po sa barangay revenue mangolekta siya, pero does it mean, Mr. Chair, kibasig ato lang klaruhon ba kay kinira bang yung mga mamaligya ay insist gini sila nga di na mo kadakop nako kay nana ko'y ambulant kuan permit, then nangulikta po ang barangay kay mao man ganili kadlukan, Mr. Chair, kay kalit lang sila dakpon, kalit lang sila pahunongon, paundangon, kay wala. Does it ensure them nga dili na sila tangtangon, considering nga follow na gyud sila nga dili sila hazard sa street, di siya maka-cause of traffic? Does this ensure sa ato ang mga ambulant vendor nga nakaron nga safe na ilahang pamaligya, dili na siya subject for kana bitang harassment alleged kung naaman gani? I would like to address that to our CTMO, Mr. Chair. Yes, kaning atong ordinansa, before explain mo, sa siyudad ni, nag-regulate sa among vendors, sa mga bahayag ni Atty. Limtario para ma-regulate. Layan po ang barangay.
the barangay concerned nasa ordinansa po nga mukha sa kubra sa face no lahi ang barangay lahi ang atong kubra sa siyudad regulation. So kung mupalo ka sa ordinansa sa siyudad, mupalo ka sa ordinansa sa barangay. So may we have the Yes, as the city, no? Your Honor, sir. Okay. Proceed. Sir, it is not because that peddlers has permit, na-asset permit o walay permit within the city. I'm talking within the city. Sa city lang. Itong sa daghan mga mamligay. Dili sa ingon nga na-asset permit o wala sa permit, but as long as he can obstruct the traffic way, will issue ticket from him. Mo-approach me una. Kung di siya pa to, issue ng ticket. Okay, kay sabot ni Sir Joey nga na kay permit sa imong pagka-ambulant vendor. Ang barangay po, nabayad po ka. Pero ang traffic imong na-obstruct, sa barangay ka sa laing nga balaod. Sa traffic obstruction. So, issue ng ticket. But before we issue ticket, sir, Mr. Chair, ay mangnuan na mo siya with regard to the city ordinance. Pero magdumilig yapon siya na show of disobedience, then automatically we will issue tickets. Tambagan na, advice lang. Yes, okay. Is that clarified? Or Masiso? Yes, Mr. Chair. One more last question, Mr. Chair. Okay, kaya na pa nila kung na po. Yes. Mangutahan ako, Mr. Chair, kung kinsay existing karon nga actual nga namaligya ang yun nga abilan, kung naa pa karon din ni, pwede mo makatumbag ani, or I would like to hear your kanang tingog kung unsa inyohang kaning take aning ato ang ipagawas karon nga ordinansa nga kita hindi man ta sure kung kada adlaw ba ta mamaligya or nighttime nga naagi pista mamaligya ta. Kinahanglan na ta mo kuha og ambulant permit sa syudad. Ibutang ta kada tuig ato ang pinaka maximum nga gross or halin is 50,000, magbayad tag 825. Tibok tuig so isuhan kag permit nga sag-asa ka mo lang adto sa usami sa mamaligya na nakay permit ipakita, so legit na ka, dili na ka kolorom. And then paninglan po ka sa barangay kada na may time nga kada adlaw maningil po si barangay kay na may time nga tag 2 days, 3 days, 4 days ang fiesta celebration, especially ng mga kanabitang butsi-butsi, kanabitang sa circus, kanang dula-dula, naaman po na sa mga daplin. Okay na ba ninyo nga like namoy addition magkuha tag permit, mobayad ta, and then mobayad po sa barangay, di na mabugat? Or pero ang pinakakuha na ni highlight is maprotektahan legit, dili na ta mahadlok nga pabahawaon ta kay ning pakalit lang ta og pamaligya nga walay pananghin. I would like to hear that any from Atong tagagpida, Ma'am Maligya ayo. Sige, Ma'am. Please identify yourself. Good for the afternoon sa record. tanan. Ako ay si Mylene Maputi, vendor sa Malaubang Boulevard. Ang akong question is, if ever sa amo sir na dili may kapamaligya usahay dayon kuan kan praan ang bagyo-bagyo unya mag permi man mi magkuan sa barangay dayon if ever na gamito na ang road sa boulevard, if ever wala pa'y 1 year na nagbayad mi anang kuan nga gamito na dili man mi ingon na permanent sa boulevard kay roadway manggod na siya, then if ever o gamito na mukuha pa ba may o permit diri sa kuan. Okay, kaning ambulant, dili ni permanente sa kalugar. Munang wala mo i-require nga billing permit. Wala mo location clearance. Kay wala mo sa permanente lugar, wala lakaw man. So, kala imong pwesto karon kung ang syudad magbawal nimo, muhawa ka, mabalik ang laing pwesto. Kay kung makita sa atong syudad nga naka-obstruct traffic, ipabalik ka, mabalik ka. Imong ibayad sa barangay naka-freeze. Kung nabayad ka sa syudad, wala kang bayad, munang mulukat ka, permit na mamaligya ka. Na regulation ba? So, ang imong pamaligya, di sabot na, dili fix. Lakaw-lakaw ka sa asa sa syudad, sa amin. So, ang imong pisto, di na permanente. So, depende sa syudad, kung nakita lang na
imong violation nga naka-obstruct sa traffic, unsa ba, kung gidili na ba sa atong tourism nga na ay mag-standby na, ay makadaot sa panahon sa mga tao, depende sa atong siyudad, kung sa ilang polisiya. So, in the meantime, kining mamaligya nga atong i-regulate, katong mga lakaw-lakaw. Dili permanente. So, proceed ma'am, kung sa imong lugar mong tana. Padayon. Dili ba may makahangyo kung sa barangay na lang may magpadayon o kuan? Kini nga ordinansa ma'am, dili sa barangay, sa siyudad ni. Lahi ang barangay, lahi ang siyudad. Kaya ang sumala sa inyo ni ato ni Libertario, para malimit ba ang ma-regulate ba ang inyong pamaligya, ang health, usay, di na mayong tanaw na yung mga challenge health sa tao, daot mga tao, magdaot kay sa asa lang mga labay masura, sa ba niya sa ato pong order sa city mes, traffic, debilite po, no, sadakan mga requirements, usay, magsabong mo sa kanang na yung mga illegal parking. So, ato i-regulate. So, muna itong ikan, ma'am. Last question, sir. Parihan ako, sir, na anak ko'y, naman ko'y sari-sari store, na anak ko'y permit. Ma-proceed ba na ako siya o kuan or dili? Unsa ba, ma'am? Na naman ko'y permit sa akong sari-sari store. Na ako ko'y fixed na? sanitary permit. Pwede ba na ako siya ma-proceed sa, yung tayo na maligya ko sa Boulevard, magamit? Una kasi sa store, wala sa Boulevard. Kaya hindi mo na allowed na sa isa store sa Boulevard. Ambulant lang ka. Una kasi sa store, fixed na. Kaya lang sa Boulevard ka, di na pwede nga butang nga fixed na ang tindahan. Salamat, sir. Salamat, ma'am. Honorable Lau, please, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Actually, my concern is about cleanliness and sanitation because I have observed kaning sa letter Section 3, letter C, any manual or motorized movable structure or vehicle equipped to cook, prepare, or sell food or beverage. Ako na-obserbahan, Mr. Chair, nga daghan kay mamaligya along the highway, along the street, dili natabo na ilang food. Expose sa environment, sa dust, sa mga kaning mga flies. So, ang may tabuan usually katong mga tao nagkakaunan ng mga food, they might be infected with typhoid fever. So, I am more concerned about cleanliness. About those people who are preparing the food, katong prepare sa food, kung limpyo ba ilang kamot, wala ba sila sakit, pag-handle na sa food, then after cooking those food, they have to cover it. Aron dili pod nga daghan sakyanan magagi, ang ilang pagkaon gi-display, mapuno og mga abog, then napoy mga flies, maglupad-lupad, magtupa-tupa. So, that's one way of maka-affect sa food, makakahatag og bacteria, then ang atong mga kaigsunan, usually mga students, ako maobserbahan, mamalit. So, expose sila sa mga ugaw sa pagkaon. So, most of them, some of them get sick. Yes, Honorable Lau, muna usa sa itong likayan nga, mapitihan gyud ang katawan nga mapalit og pagkaon gikan ni mga ambulant vendors na sila giluto silang kuan. Expose ba sa wala ba tabon, mga langaw, ubang pa mga infection no nya na mapalit makatag og daotan nga epekto sa ilang panglawas. So, perhaps Dr. Alejandro can comment on that, on the statement of Honorable Lau. Dr. Ra, please, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. With regards to Konsehal Lau's concern, I believe na amang po yung mga food vendors diri, no? Kaning mga food vendors, before na sila tagaag health cards, mo undergo yun ni sila og food seminar, food handler seminar. Kani nga seminar, mo ni siya ang gatudlo ug unsaon pag-prepare, pagluto, pag-make
unsaon na to nga sanitize ang ato ang pagkaon. Pero nalang yun me concern because it's not, dili sayon mag-inspect labi na og ambulant vendor kay we cannot, dili man mo madakpan sila kay bisag asa man na sila mo baligya. And most of the time after office hours kay diha man manggawas ang mga trabahante, mga estudyante. So kasagara gabi na sila. Dili na sila na siguro udto pero dili kayo after office hours, after school hours. So kana dili kay na namo sila madakpan. But if ever naami mission order, I believe nakabantay ang uban ani sa katong sa Boulevard. Mag-inspect when it comes to inspection, kabalo sila nga naami, mo prepare na din na sila nga oy naa ang taga City Health ato ning ikuan. Ang after inspection dili bitaw ma-maintain kay kanang bisag kinsa na lang muno do kana siya. So kuan man ni nga practice dapat safety practices on food handling. Dili ni siya kanang ingon nga karon lang but prior nga nag-start mo sa inyohang business, nagbalik-balik na tani og istorya. And kaning food handler seminar every 2 years. Di ba kita balik-balik man tagkita sa City Health. We keep on reminding these mga vendors. Ang ako lang is maintain jud ta at this time kung ma-approve ni nga ordinance, dali na mo ma-identify kung kinsa tong mga food nga wala ga prepare, wala ga properly preparing sa food. Kay with this ordinance, kabalo man ta asa kinsa ang namaligya, asa dapit na maligya. So munang importante ni siya kay para pod ma-regulate ang inyong safety practices on food handling. Kay it's a practice man god, dili ni siya ingon nga bisag kinsa na lang mamalit. So sa kabantay mo sa mga Jollibee, McDo, kuan sila kanang stricto kay they have the name to maintain. How about kita nga vendor? So kung kita diri sa Ozamis nga stricto pod ang ato ang pag-implement sa ato ang vendor, nga pagbaligya sa vendor especially on food handling. So ang mga tawo gikan sa laing mabisita sa Ozamis, feel safe sila mukaon bisag sa streets kay kabalo sila nga limpyo ang inyong gi-prepare. Labi na og makita nga ga hairnet mo, ga gloves mo, di ba? Balik-balik na ni siya nga seminar. So kato lang akong comment. It's just a practice nga balik-balikon dyan nato ang proper safe food handling. Thank you. Thank you, Doktora. Kining food handling seminar, sito na mga existing food establishment, mga restaurant, karinderya, sito na. Pagkating ambulant vendors, wala pa sito, importante ni. So, Doktora, para masayad sila, how long will it take sa seminar? Nabay pero nun, para masayad sila. Ang food handling is the seminar would only take 2 hours free of charge. Okay, libre. Mahal doon yan. Seminar pa rin. Adlaw na. Buhat almig. Panginabuhi na kay 2 hours na. Walay bayad. Okay? Honorable Siso. Thank you, Mr. Chair. For clarification na, Mr. Chair, katong pangutana nato ni vendor kaganina nga ning tindog nga taga Malaubang, ako lang yung i-clarify unsa gitubag nimo ato te, o yun baka nga maningil nimo ang LGU being an ambulant vendor or dili? Klaron lang yun ako unsa imong stand, Mr. Chair. Paman, di may maningil ang inyo, ma-apply mo kay permit, so mabayad ka. So, ang barangay, naningil po, so mag-use ka, willing ka to pay sa barangay kay negosyo man. Pero ato din sa balaod kung siya bayad, kaya mag-apply mo sa permit. Di na lang makutanong, kaya magbayad niyo ka, kaya na may balaod. So, diba? Although ma-oppose siya sa ordinansa nga kuan, wag yun siya laing choice, bubayad yun siya. Okay, naibalaod ang syudad at i-relate para sa kayo ng tanan.
Yang gusto ka mamaligya, apply yun ka. Mabayad yun ka. Dili ko na, willing ba ka, di ba na silang bot, kita may bot. Kaya kita may naghimulaod. Okay. Sino? If I may continue, Mr. Chair, thank you for that. If I remember it right, Mr. Chair, this year, natay gi-approve nga ordinansa nga ato ang gi-increase ang gross nga kanibitong sales sa matag sari-sari store kay ato mong natan-awan nga bisag gagmay nga sari-sari store na maligya man siya uling, na maligya man siya og kaning binignit or ginanggang sa iyang sari-sari store nga steady nga permanent, kung ang imuhang gross sales sa tibuok tuig dili mo lapas og 300,000 ug ang imong capitalization is less than 30,000, dili ka mo lukat ka og permit sa syudad pero zero imong bayran. Kay para gyud atong mosuportaran atong gagmay nga mga sari-sari stores. Mo na ordinansa nato ha. Kung gusto lang muna mo makabalungan natin ordinansa ana nga gagmay sari-sari stores, mulukat lang kag permit sa syudad pero zero imong bayran. Imo rang bayran katurang mga mandatory like garbage fee, mga ginagmay lang. Pero katug yung gross ninyo nga normally 2% per annum, free to, zero. Now, si ambulant vendor nga temporary, walay location, walay building, nga magsuri-suroy lang siya. Dayon, iyaharagani, ibutang ta 50,000, below ra dyan iyang tibuok tuig nga pwede mag-gross. Ato noong paninglan og 825 pesos. So ako lang i-clarify with our City Legal Officer Office, Mr. Chair, kung dako, wala na ganang urag hayahay ang mga permanent pero looy ang mga temporary kay nagbayad na sa 825 kaysa Katong ato ang ordinansa nga dili mabayaran og business taxes. Mabayad ka po sila regulatory taxes, garbage, uban pa. So naa na siya permanente. Kaning ato ang bilang windows na sila fees nga regulatory kato apply sila. No? Kaya ito ordinansa sa unang i-file nga pagtabang to sa mga gagamay nga vendors sa barangay, fix sila nga mamaligyaay. Gamay karinderya o gamay retail, nga gamay kang kapital. So, di pa mayroon og tax. So, malukat ibog basement. Kung malukat ka, you have to pay the regulatory fees sa mas garbage o ban pa. Clarified? so dili di siya kuan, Mr. Chair, nga patas ra gihapon ang kuan ang standing kay like basig makaingon sila ba nga ambulant na noon min na nagbayad na noon may wala katunong mga gagmay sari-sari store wala na gibayad, so at least patas, although zero pero naay mandatory regulating fees while kining ambulant katurang mag-base ra sa ilang gross for the whole year minimum. Thank you. Patas na lang kay paman, apply ang ordinansa. Kung di mo apply, lahi ang treatment. Kung ma-apply sa ordinansa, pareho. Sir Chair. Honorable Paul, please. Honorable Kagawad Pulpul of Gango, kining ordinance Mr. Chair, appeal na ba niini kini mga peddlers, motorized peddlers, sama pananglitan, Kusga, tingog ni mo, Kagawad, kusga. sama pananglitan kini niyang nagsuroy-suroy nga mga isda, kining pan nga nagsuroy-suroy, nga nagagamit sa megapon, nga nag-create sila og public disturbance. Appeal na ba nining propose nga ordinance? Ato patulogon si Atty. Bunsalida o si Atty. Francis. Irregardless, good afternoon again, ladies and gentlemen. So regardless kung unsa ang gibaligya, so long as you are an ambulant or a peddler or a hawker or someone who does not have a fixed business address, covered mo aning ordinansa. Again, we would like to clarify that this ordinance is more regulatory than revenue raising on the part sa LGU. Ani magut, daghan na kayo tag mga vendors, diba, nga nasa streets, kapabaligyang mga pagkaon. Kung dili na to sila
ma-regulate through an ordinance, dili makabalo ang City Health Office kung kinsa ning mga, dili nila ma-pinpoint, kinsa ning mga namaligya aning nga mga pagkaon. Now, what will happen if naay isa nga ma-food poison, magka-typhoid fever na bata kay ning kaon og na siya gikaon nga kaon og isaw or ni kaon og pagkaon gikan sa gawas. And there we have no way of tracing the source of anang sakit. So, through this ordinance, pwede na ito ma-prevent because, again, na ay food hunting seminar before the issuance of the food cart. And there will also be regulation because there will be inspection by the City Health Office. Mr. Chair, Natubag kagawad. Oh. ako Follow up. pangutana, apel ba niini nga ordinance katong peddlers, motorized peddlers nga gikan sa laing lugar, nagsuroy-suroy, nagamit og megaphone, maligyag isda, namaligya pan, namaligya og kinini ang namaligya in kind nga makaon nga usa niya ana nag-create na mga ina sila og public disturbance. Gumikan sa sounds nga ilang megaphone nga ilang gamit. Ang pangutana, appeal na ba sila di nga propose ordinance? Tubag na apel kagawad. Kay bisan tagatanggo gani. Apel kay ato regulate. Tagatanggo mawaligya. Sunay mga requirements nga nganong Okay, Mr. Chair, salamat kayo, Mr. Chair. apel sila. Ang barangay na mo pugong sa ilang ilang mga disturbance, no? Na nuisance sa barangay, kamo na mo cause attention. So, before we proceed, let's acknowledge the presence of our DLG officer, Sir AJ Vida. Thank you for coming, sir. I give you now the floor. Thank you so much, Mr. Chair. May hapon sa tanan. Labi na sa atong mga peddlers and barangay officials. Kabahin ni Mr. Chair sa pangutana sa ni Konsehal Pulpul. peddlers Pulpul. with regards yes, Pulpul. With regards sa anang nuisance and unnecessary noise. Maglisod ta og measure kung kana nga noise unnecessary ba or kana nuisance dapat siguro ato i-qualify ug asa kay kanang ilang megaphone na anay siya 1 2 3 4 to 10. Tinuod na nga grabe kayo ka-hassle, grabe kay ka-disturbo, labi na una, ako pong ipa-emphasize unta, ma-appeal diri sa order and conduct, nga magsugod sila og peddling, labi na katong gadala og megaphones during this time and until this time. Ato yun, this is regulation. So, kinahanglan nga, kay makabangon na mga alas 5 sayo kay sa kadlawon na mamukaw og isda. Pandisal ana using kanang ilang megaphones and sound systems nga di wala nato ma-measure kung is this nuisance sa ato kung nasa tungod nuisance naman na kay makabangon man ta tungod sa kasaba, di ba? So siguro ma-qualify nato ni siyang nuisance or unnecessary noise. And secondly, kanang time of operation atong i-appeal siguro sa proponent ani kinsay ga propose, no, nga ibutang sa Section C ang time of operation. So kanos dapat mag-start kay kung di po nato ni i-regulate ang uban alas 2 alas 3 kay di sila gusto nga masapon sa kainit or maunhan sa uban. If that would be okay. Thank you, Mr. Chair. By the way, I still have a lot of questions pero ihatag lang po nako sa uban aron dili kayo. Thank you so much. Thank you, Sir Ejel. Nanda sa ato ordinance ang Order of Conduct sa say, vendors shall not create unnecessary noise or noises pa ato ning specify ang pagsugod sa kay saba ako megapon. So we'll try to modify this, Sir Ejel, nga klaro ka kung sa orasa magsisingit magsugod o hataman. So we need this to be specific. So Honorable Siso. Thank you very much, Mr. Chair. Under the Philippine Law on Public Disturbance, RA 38C,
it only refers to excessive noise. So kung mulabay lang na, ang example lang ng public disturbance is si videoke. Nga gakanta, gasaok, duha ka oras, pagkahuman, nakadisturbo na sa tulog, that's disturbance. Pero kung dili excessive, like mulabay lang, isda dire, pare, kuan ka ng tuloy, 20, di mulabay lang, wala man siya kuan og longer hours, wala man siya gasagit. So dili na siya excessive noise, di po siya disturbance. Mo na ang define sa ato ang Civil Code RA 386 nga kanang dapat si disturbance ko no Mr. Chair excessive, tapos ang iyang duration on that particular area is 1 to 2 hours nga gasagit, pero kung passing by lang di na siya excessive noise. Thank you.